Never again HP682 na mag-DIY refill ng colored ink. Bumili na nga ako ng bagong HP682 ink cartridge kasi sira na yung unang ink cartridge ng printer ko. By the way, itong printer na to is freebie lang siya nung pagbili ko ng laptop. At sakto nga ay nakiusap yung pinsan ko na kung ako na lang daw yung gumawa ng wedding invitation nila since may laptop at printer ako. From the design ng invitation down to thank you card lettering, ako din ang gumawa, DIY lang. Fast forward, naubusan nga ako ng ink nung piniprint ko na yung lettering ng names ni ate. Sage green nga yung motif nila at naubos na nga yung colored ink. Imbis na green ay color blue and green nang lumalabas na color. Kaya nag-DIY refill naman ako kasi ubos na nga. Syempre para makatipid tayo at gusto natin yung budget friendly lang. Pero guys, disclaimer lang, hindi talaga advisable na mag-DIY refill sa ganitong mga ink cartridge. And nalaman ko lang din naman, hindi pala talaga to refillable. Kasi nung pagbili ko, tinanong ko yung host ng live kung saan ko to nabiling ink cartridge. Ang ganitong printer na DeskJet Ink Advantage Series ay hindi refillable and one-time use only ang ink cartridge nila. Kaya siguro free lang to, no? Kidding aside, but na, try ko pa rin na mag-refill pero wag nyo akong gagayahin ha. Lalo na kung may doubt kayo, mas mabuti na ang bumili na lang ng bagong ink cartridge kaysa naman mag-refill kung ang kapalit naman ay masisira yung ink cartridge or ang printer nyo. And kung mag-refill kayo, do it at your own risk. Syempre guys, natuto lang din naman ako mag-DIY sa YouTube. Ayan, tapos na nga ako mag-refill at mag-aantay tayo ng 30 minutes. Mostly pala sa mga napanood kong DIY sa YouTube. Ang ginagamit talaga nilang ink is Universal Ink kasi compatible ito sa HP, Canon, Brother at Epson. Pati rin nga itong GT52 colored and GT53 black sa YouTube ko rin lang nakita na nire-refill ng ibang content creator sa HP682 ink cartridge. Kaya sinubukan ko rin. And after 30 minutes, here is the first try kong i-print. And this is the result. And as usual, after ko mag-refill ng 2ml ink, ay ganito pa, nagbiblink pa rin yung printer. Then nag-add ulit ako ng konting ink. To make it short, nakapag-print naman ako, yun nga lang, colored mismatch sa original colored ng original ink cartridge. Anyway, itong black ink cartridge naman is working pa since nakapang tatlong refill na to. But di siya nadidetect sa HP Smart yung level ng ink. Now, nakaka-relate na rin ako sa mga nagko-comment doon sa previous video ko about DIY refill. Na ganito din ang nangyayari sa kanilang printer. This video is for awareness as I am also an end user of this product and I'm sharing my experience of doing this DIY. The solution that I can give or advise is to buy a new one since it's only one-time use only. Or, if you are on a budget-friendly mode, you can DIY but do it at your own risk. Or maybe, you can buy another printer. Hope this can help you. Ikaw, anong experience mo nung ikaw ay nag-DIY ink refill? Share your experience on comment down below. Thank you. Bye-bye.